Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. Pasumainyo Mga minamahal kong mga kapatid, pasalamatan natin ang Diyos na siyang tumipon sa atin sa banal na misang ito upang ipagdiwang ang buhay at kabanalan ni San Roque, patron ng ating Diocese ng Caloocan. Hilingin natin ang grasyang matularan si San Roque sa pagsunod kay Kristo at pagmamalasakit sa kapwa, lalo na sa mga nasa nalilimutan ng lipunan. At upang tayo po'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin po muna natin ang ating mga kasalanan, magpakumbaba sa Diyos na nagmamahal at nagpapatawad sa atin. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihan ng Diyos at sa inyo mga kapatid, lalo akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pag-uulan. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y manalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Sa
Sundin ang mga utos mong bigay sa pag-ibig sa iyo at sa kapwa-tao. Kaming tumutulad kay San Roque na makapagkawang gawang totoo ay pagkalooban mong mapabilang sa mga pinagpala mo sa kaharian mo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Magsiupo ang lahat at pakinggan ang pagbabahayag ng salita ng Diyos. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ang sinasabi ng Panginoon, ito ang gusto kong gawin ninyo. Tigilan na ninyo ang pang-aalipin. Sa halip ay pairanin ang katanungan. Ang mga api na layarin ninyo at tulunan. Ang mga naguguto ay inyong pakanin. Patuloyin sa inyong tahanan ang walang tirahan. Iyaong mga tao na halos sugal na ay inyong paramdam. Ang inyong pagtulong sa mga kasama ay huwag tataligan. At kung magkagayon, magtulad kayo sa upang luwayway. Hindi paglalagagaling ang inyong sugat sa katawan. Ako'y laging sasagot. Ililigtas kayo at iingatan kahit saan lugar. Sa araw na iyon, dirihin ng Panginoon ang dalangin ninyo. Pag kayo'y tumawag, ako'y tutugon agad. Kung titigilan ninyo ang pang-aalipin at pagsuway sa akin, at ang masamang salita'y iiwasan. Kung ang nagugutom ay makakanin at tutulungan, ang kadilimang bumabalot sa inyo ay magiging tila liwanag sa katanghalian. At akong Panginoon, ang siyang sa inyo'y laging kapatnubay. Lahat ng mabuting kailangan ninyo'y aking ibibigay. At palalakasin ang inyong katawan. Kayo'y matutulad sa pananim na sagana sa bibig. Matutulad sa batis na di nawawalan ng agos ng tubig. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ko, aking kapalaran, manahin ang iyong buhay. Diyos ko, aking kapalaran, manahin ang iyong buhay. O Diyos, ako'y ingatan mo. Ingatan ang iyong loob. Ang hangad ko ay maligtas, kaya sa iyo'y tumutuloy. Ika'y aking Panginoon, ang wika ko sa aking Diyos. Kabutihang tinanggap ko ay ikaw ang nagkaloob. Ikaw lamang, o Poon ko, ang lahat sa aking buhay. Ako ay iyong tinutugon sa lahat kong kailangan. Diyos ko, aking kapalaran, manahin ang iyong buhay. Pinupuri ko ang Poon na sa aking ay patnubay. Kahit gabi-diwa, niya'y ang sa aking umaakay. Nababatid ko na siya'y kasama ko sa oras-oras. Sa piling niya kailanman, hindi ako matigilan. Diyos ko, aking kapalaran, manahin ang iyong buhay. Ituturo mo ang landas ng buhay, ang hahangtuman. Sa piling mo'y madarama ang lubos na kagalakan. Ang tulong mo'y nandudulot ng ligayang walang hanggan. Diyos ko, aking kapalaran, manahin ang iyong buhay.
mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Mga minamahal, magbibigyan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang sagutin niya ang kanyang bugtong na anak, upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ito ang pag-ibig, hindi sa inibig natin ng Diyos, kundi tayo ang inibig niya at sinubo ang kanyang anak upang maging handog sa ipagpapatawad ng ating mga kasalanan. Mga minamahal, gayon kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Dapat din tayo magbigyan. Walang taong makakakita sa Diyos kailanman, ngunit kung tayo'y nag-iibigan, nasa atin siya at nagiging gana sa atin ang kanyang pag-ibig. Nalalaman natin na nanatili tayo sa Diyos at siya naman sa atin. Sapagkat pinagkalooban niya tayo ng kanyang Espiritu. Nakita natin at pinatotohanan sinubo ng Ama ang kanyang anak bilang tagapagligtas ng sanlibutan. Ang nagpapahayag na si Jesus ang anak ng Diyos ay mananatili sa Diyos at ang Diyos naman nananatili sa Kanya. Nalalaman natin at pinananaligan ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Ang Diyos ay pag-ibig. Ang nagpapatuloy na umiibig ay nananatili sa Diyos at nananatili naman sa Kanya ang Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat at bigyan ka ng ang mabuting balita. Sinabi ni Jesucristo, ako ang ilaw ng mundo at buhay ng alagad ko. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, darating ang anak ng tao bilang hari kasama ang lahat ng anghel at duluglo sa kanyang maringal na trono. Sa panahong iyon, matitipon sa harapan niya ang lahat ng tao. Sila'y pagbubukod-buklin niya tulad ng ginawa ng pastol sa mga tupa at mga kambing. Ilalagay niya sa kanyang
At sasabihin ng hari sa mga nasa kanan, "Hali kayo mga pinagpala ng aking Ama. Pumasok na kayo at manirahan sa kahariang inihanda para sa inyo. Mula pa nang likhain ang sanlibutan, sapagkat ako'y nagutom at inyong pinakain, nauhaw at inyong pinainom. Ako'y isang dayuhan at inyong pinatuloy. Ako'y walang maisuot at inyong pinaramtan. Nagkasakit at inyong dinalaw. Ako'y bilanggo at inyong pinuntahan." Sasagot ang mga matuwid, "Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom at aming kinakain, o nauhaw at aming pinainom? Kailan po kayo naging dayuhan at aming pinaramtan? At kailan po namin kayo nakitang may sakit o nasa bilangguan at aming dinalaw?" Sasabihin ng hari, "Sinasabi ko sa inyo, nang gawin ninyo ito sa pinakahamak sa mga kapatid kong ito ay sa akin ninyo ginawa." Mga ginigiliw kong mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Good morning po sa inyong lahat. Palakpakan at papurihan po natin ang Panginoong Diyos. Pasalamatan natin siya sa biyaya ng buhay at lakas na ating taglay ngayon, at muli natin ipagdasal sa Diyos na patnubayan po ang ating buhay, mga pamilya, sa mga susunod kong mga araw. Mga minamahal kong mga kapatid, sa Ebanghelyong ating narinig ngayon, inilalarawan ng Panginoong Yesus ang tinatawag na final judgment. Huling paghuhukom. Sinabi, nasa kanan ang mga tupa. Hindi po kayo yung nasa kaliwa, no? Nagkataon lang nasa kaliwang panig kayo ng simbahan. Hindi naman po kayo amoy kambing, ano? Sinabi sa mabuting balita, no, ihiwalay daw ng Panginoon ang mga mabubuti at ang mga pasaway na hindi nagbagong buhay. At ano ang sabi ng hari? "Nang ako'y nagutom, ako'y inyong pinakain. Nang ako'y naguhaw, ako'y inyong pinainom. Nang ako'y isang dayuhan, ako'y inyong tinanggap sa inyong mga tahanan. Nang wala akong maisuot, dinamitan niyo ako. Nung ako'y may sakit at nasa bilangguan, ako ay dinalaw ninyo." Siyempre, magtataka ang mga tao, kailan namin nakita ang Panginoong Yesus na may sakit o nasa bilangguan o kaya walang damit o nauhaw o gutom. Ano po ang sagot ng Panginoon? "Ano man ang ginawa ninyo sa pinakamaliit na ito sa aking mga kapatid, ay sa akin ninyo ginawa." Pinakamaliit, hindi ko pinag-uusapan ng height, no? Hindi ko height ang pinag-uusapan. Ito ay estado sa buhay, katayuan sa buhay ng tao. Anyone who is hopeless, anyone who needs help, ito ang mga kinukonsider ng Panginoon na lubos na nangangailangan, pinakamaliit sa paningin ng Diyos. Sa araw po nito, mga minamahal kong mga kapatid, ipinagliliwang natin ang solemnidad ni San Roque, patron ng ating diocese. Fiesta ng ating diocese, fiesta ng katabing simbahan, parokya natin ang San Roque. Magtataka kayo siguro, bakit hindi naka-green si Father? Hindi kaya panglinggo ang misa natin? Pinayagan po tayo ng ating obispo, Cardinal Ambon, ang araw na ito, bagamat araw ng linggo, patumbas pa rin po ang solemnidad ni San Roque sa araw ng linggo. Huwag po kayo magtataka, baka isipin ninyo, hindi yata araw ng linggo. Dito lang sa ating diocese, binigyan ng special permit na magkaroon ng solemnidad sa araw na ito. Sa ibang mga dioceses,
ng sinabi ko, ipinagdiriwang si San Roque. Ang buhay po ni San Roque, sinasalamin ang mabuting balita ang ating narinig. Sapagkat si San Roque, siya po ay mayaman, pero mas pinili niya na mamuhay ng simple at maglakbay. Kasi ang sabi niya, gusto kong makatagpo si Jesus. Sa France, magaganda yung simbahan, malalaki, mas maganda pa sa ating parokya. Pero hindi niya maramdaman si Jesus. Totoo, sa loob ng simbahan, narito ang Diyos. Totoo, sa loob ng simbahan, nariyan ang presensya ni Jesus sa tabernakulo. Ngunit, para kay San Roque, naghanap siya ng mas matibay pa na maramdaman niya si Jesus. Kaya, naglakbay daw po siya patungong Roma. At sa kanyang paglalakbay, nakatagpo niya ang peste, pandemya sa lugar, na kung saan maraming tao iniiwan yung mga nagkakasakit. Kaya ang ginawa ni San Roque, pumunta daw po siya sa mga ospital, nagpunta sa mga bahay-bahay, inaruga ang mga may sakit, pinagaling ang sugat ng mga may sakit at ng mga namamatay. Maraming ang iniiwan, pero si San Roque naglingkod sa pinakamaliit na tinatawag ng Panginoon sa mabuting balita. Tatlong simbolo sa imahe ni San Roque ang nagpapaalala ko sa atin ng tatlong mahalagang bagay. Kung lalapitan po ninyo ang imahe, pasensya na kayo, maliit lang, o baka next year, malaki na po yan. No? Kung papansinin po ninyo ang imahe, tatlong simbolo ang nagtuturo at nagpapaalala sa atin. Una, yung tungkod ni San Roque na may kasamang lalagyan ng inumin. Pangalawa, yung aso. Hindi po yan nangangagap. Hindi yung lapitan mamaya. At pangatlo, may anghel. Tatlong simbolo ang nagtuturo sa atin. Una, yung tungkod. Ang tungkod ay ginamit ni San Roque sa kanyang paglalakbay patungong Roma. Hindi man tayo ay hawak na tungkod ngayon, ngunit ang tungkod ay simbolo ng paglalakbay ng ating pananampalataya. Ang buhay natin dito sa mundo ay paglalakbay, sapagkat hindi permanente ang buhay natin. Tayo ay patungo sa Diyos. Kaya ang tungkod ng pananampalataya dapat matibay. Kailangan matibay ang tungkod kasi kung hindi yan matibay, mawawasak lang sa paglalakad. Pero tulad ng tungkod na matibay, ang ating pananampalataya ay sukat at marapat na matibay. Sapagkat kapag dumating ang mga bagyo, kung hindi matibay ang ating pananampalataya, bibigay tayo, mawawalan tayo ng pag-asa. At yan po ang pinapaalala ni San Roque, patatagin, palakasin, pagtibayin ang ating pananampalataya ng Katoliko. Pangalawa, ang aso. Sinasabi sa buhay ni San Roque, siya mismo hindi po exempted doon sa peste, kaya meron siyang sugat sa kanyang binti. Nung nagkaroon siya o nadamay siya sa peste, minarapat niyang manirahan sa gubat. Nung nasa gubat siya, yung aso ang nagdadala ng pagkain sa kanya araw-araw, tinapay. At ang aso ang dumidila sa kanyang sugat na napagaling. Ano pong ibig sabihin nito sa mundo na sa panahon natin ngayon? It is a symbol of God's providence. Hindi nagpapabaya ang Diyos. Siguro, minsan, kahit isang beses ka lang kumain maghapon, ito ay biyaya ng Diyos. Ang bawat buhay at lakas na meron tayo, biyaya ng Diyos. Ang kaibigan na katabi mo, biyaya ng Diyos. Ang asawa na meron ka, biyaya ng Diyos. Ka-brother, ka-sister, yan ay pagpapaalala na kumikilos ang Diyos. Kaya dapat po tayo magpasalamat sapagkat buong timan may biyaya tayong tinatanggap. At pangatlo, yung anghel. Ang anghel, hindi lang po nakasulat sa sobrang liit, Eris in peste patronus.
Ikaw ang magiging tagapagtanggol o patron laban sa peste. Kung matatandaan po ninyo, ng panahon ng pandemya, si San Roque ang tinatawag dito sa Pilipinas. Napatulong tayo kay San Roque, kaya dumami o nagkaroon ng gamot sa panahon ng pandemya. At ito po ang panawagan sa atin, magpatulong kay San Roque. Siya ay patron ng pagpapagaling. Ano man po ang meron kang karamdaman ngayon, pisikal, espiritual, ano man ang pangangailangan na ikaw ay nakakaramdam ng panghihina, lumapit po tayo kay San Roque. Kaya hinihiling ko po na maglaan tayo ng katahimikan, ipagdasal natin kay San Roque, ipuin sa ating palad, sa ating kamay ang bahagi ng katawan na meron kang iniindang karamdaman, panghihina, pwedeng buhay espiritual, pwedeng buhay itong pisikal na katawan na nangangailangan ng tulong at pagpapala ng Diyos. O banal na San Roque, dakilang tagapagtanggol laban sa mga nakakahawang sakit, patron ng mga nagdurusa, buong pagpapakumbaba kami lumalapit sa iyo. Ikaw na hindi natakot maglingkod sa mga may sakit at naging instrumento ng kagalingan sa pamamagitan ng banal na krus. Ibahin mo po ang iyong makawaking tingin sa amin. Ipanalangin mo kami sa Panginoong Yesus upang kami ay pagkalooban niya ng kagalingan sa anumang karamdaman na nagpapahirap sa aming katawan. Mga sakit na nagdudulot ng tiisin, panghihina at takot. Ipuin mo po ang aming mga sugat at karamdaman ng banal na kamay ni Jesus upang magbalik ang aming lakas at kalusugan. Hinihiling din namin, San Roque, ang kagalingan ng aming espiritu at kaluluwa. Linisin mo ang aming mga puso sa peste ng kasalanan, galit, inggit, at kawalan ng pag-asa. Turuan mo kaming magtiwala sa kalinga ng Diyos sa gitna ng pinakamadilim na sandali ng aming buhay. Tulad ng ginawa mo nang ikaw ay nag-iisa at nagdurusa. Sa pamamagitan ng iyong makapangyarihang pamamagitan, ipagkaloob mo sa amin ang biyaya na aming lubos na kinakailangan. Nawa, tulad mo, gamitin din namin ang aming buhay upang maglingkod ng may pagmamahal sa aming kapwa at magbigay puri sa Diyos. San Roque, ipanalangin mo kami at ang aming mga mahal sa buhay. Amen. Magsitayo na po, sama-sama natin ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Maria Virgen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay ibibigin. Nanaot sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na muli. Umakyat sa langit, nalulunok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula ang paririto at humukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. sa bawat panalangin ng ating kung itutugon, Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Panginoon, digin mo ang iyong bayan. Ipanalangin natin ng Santo Papa, ang mga obispo, mga pari, at mga relihiyoso. Patuloy na silang dulutan ng Panginoon ng lakas at karunungan sa pagpapastol sa bayan ng Diyos
Ipanalangin natin ang mga namumuno sa pamahalaan. Magsikap nawa silang maglingkod tulad ni Kristo upang makatugon sa pangangailangan ng mga nasa laylayan ng lipunan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Ipanalangin natin ang sambayan ng Kristiyano ng Diocese ng Caloocan. Tulad ni San Roque, ating nawang akapin ang diwa ni San Francisco sa pamumuhay ng payak at pagkilala sa presensya ni Kristo sa mga kapatid nating nagdurusa dahil sa kahirapan at karamdaman. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Ipanalangin natin ang mga kapatid nating may sakit. Buong tiwala nawa sila umasa sa ating pagpapagaling ng Diyos at sa tulong ng kanilang kapwa ay makaranas ng kaginhawahan sa kanilang karundahan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Ipanalangin natin ang lahat ng natitipon ngayon sa Eukaristiyang ito. Makaranas nawa tayo ng kagalingan mula sa sakit ng katawan at kaluluwa at magsikap na mamuhay ayon sa Ebanghelyo tulad ng ginawa ni San Roque. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Ipanalangin natin ang mga kapatid nating lumao. Makamit nawa nila ang buhay na walang hanggan sa kaharian ng langit. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Sa katahimikan ng ating puso, ipanalangin natin ang mga pangangailangan ng ating komunidad at ang ating mga personal na intensyon. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Ama, ipapaloob mo ang mga kahilingan ng iyong bayang namimintuho sa lingkod mong si San Roque. Kami nawang kumikilala sa kanyang buhay at kabanalan, naway mapanibago nito sa aming pagsunod sa iyong kalooban. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen.
upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin naman ng Panginoon itong pagkain sa iyong mga kamay. Sa kapurihan niya at karamahan sa ating napakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, tanggapin mo ang mga alay ng iyong bayan at ipagkaloob kaming gumugulita sa ginanap ng iyong anak sa kalakhanan ng iyong pag-ibig ay mapatatag ng halimbawa ng mga banal sa pamamagitan ni Yesu Cristo kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin, Itaas sa Diyos ang inyong puso't diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming mga pangyarihan, tunay kang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ay naghihingi sa piling ng mga banal na ikinarangal mo sa kanilang kabutihan. Ibinibigay mo silang huwaran namin araw-araw at katuwang sa pagsamba sa iyong pamahalan. Sa pamamagitan ng anak mong si Yesu Kristo, kami ay naliligid ng mga banal na tao. Sila'y mga saksi na ang pananalig sa iyo ay magaganap namin sa ikararangal mo. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Yesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman noong matapos ang hapunan, ginawa kanya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Sa
rin kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Busbusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa Hilayon na aming Santo Papa at ni Pablo Virgilio na aming Obispo at ng Tanang Kapalitan. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Sa katahimikan po ipagdasal natin ang mga minamahal sa buhay, mga kaibigan, kakilala na pumanaw na. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, Birhen de la Merced, kaysa ni San Jose na kanyang esposo ng mga apostol, si San Roque at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoon, Yesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos Ama makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
O Panginoong Yeso Kristo, sinabi mo po sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo po ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan ng pagkakaisa, ng kagalingan, kalakasan ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan po ng Panginoon ay nating sumainyo. At sumaiyo. Maghangat, magbigayan po kayo ng kapayapaan sa bawat isa. Kapayapaan. Narito ang Panginoong Yesu Kristo, ang Kordero ng Diyos, ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang banal na bibig. Panginoon, hindi ako marapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsandan.
Magsigayo po. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming mga nakinabang ay nagmamakaawa sa iyong pagmamahal sa upang sa pagtulad namin kay San Roque, kami makasal niya sa kaluwalhatian sa pamamagitan ni Jesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Magsigayo pa mamatay. Amen. Sumainyo ang Panginoon. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Tapos na ang banal na misa, taklayin ninyo sa inyong pag-uwi sa inyong mga tahanan ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.